Noon pa man ay pinapayuhan na tayo ng ating mga magulang na pangalagaan ang ating kalusugan. Health is wealth, ika nga. Katuwang ng bawat tahanang Pilipino ang mga programang isinusulong ng Department of Health dahil ito ang pinakamahalaga sa bawat populasyon. Ngunit bakit nga ba paksang-paksa ngayon ang kalusugan? Dahil binubuo nito ang malaking aspeto ng ating katauhan. Kahit anong sektor ng lipunan ay marapat lamang na bantayan ang kalusugang pangkalahatan ng bawat mamamayan. Ngunit hindi na bago sa ating pandinig ang mga gawaing taliwas sa kung ano ang naaayon. Sinadya man o hindi, asahan na ang mga pagkukulang at pagkakamali. Isa sa mga pinakamaingay na health-related issues noon ang Pharmaly scandal na naging bukang bibig ng mga taong noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic at ngayon lumulutang na naman sa mga headlines. Isa sa labis na ikinagalit ng mga tao rito ay tila pinagkakaitan ng panahon o pinagkakitaan ng panahon ng pandemya kung kailan dumaan sa matinding krisis ang karamihan. Ang napag-initan sa kontrobersiya ngayon at ng patuloy na pagdinig sa Senado at Kamara ng mga representante ay ang procurement service ng Department of Budget and Management o yan pong PSDBM. Banggitin nating isa-isa ang mga pangalang dawit dito sa sinasabing biggest scandal ng gobyerno noong COVID-19 pandemic. Una na rito ang Department of Health na may hawak na 5.3 trillion peso budget na hiniram ng gobyerno para ilaan sa pandemic response. Pangalawa, ang PSDBM na namahala naman ang mga kontrata sa pagbili ng pandemic equipment. Pangatlong, Pharmaly Pharmaceutical Corporation na nasangkot sa Senate probe bilang supplier ng nasabing pandemic equipment. At ang last but definitely not the least ay ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o mas kilala natin yan bilang sa tawag na IATF na siyang in charge sa paggawa ng pandemic guidelines. Maaalalang noong January 30, 2020 ay idineklara ng World Health Organization na ang novel coronavirus ay isang public health emergency of national or international concern. Nangangahulugan na ang buong mundo ay apektado nito. March 11, 2020 naman ang formal na idineklara ang COVID-19 bilang isang pandemya. Wala pang isang linggo nang magdeklara ang pamahalaan ng Enhanced Community Quarantine araw ng March 17 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa at agad din namang nabuo ang IATF-EID. Noong August 2020 naman ay magugunitang nag-anunsyo ang gobyerno na plano nilang humiram ng 6 trillion pesos upang tugunan ang pangangailangan ng bansa sa gitna ng pandemya. Nagsanga-sanga na ang mga investigasyon at dagdag na ebidensya simula ng ilathala ng Commission on Audit o COA kamakailan ang mga ulat nito tungkol sa mga maling paggastos at mga transaksyong kailangang ipaliwanag kaugnay ng pondong inilaan ng pamahalaan para sa pandemya. Napag-alaman kasi ng COA na may 67 billion pesos na kaba ng bayan na hindi ma-locate umano ng DOH na nagsimula naman ang mas malalim na investigasyon ukol sa kinapuntahan ng nasabing halaga. Kasabay rin ito ang questionabling 42 billion peso fund transfer ng DOH papunta sa PSDBM para sa pagbili ng pandemic supplies. Pakinggan po natin ito. It is alarming that out of the 77 billion COVID-19 budget of the DOH, the COA has found deficiencies in the management of 67 billion. Napakarami po nating katanungan. Mr. Chairman, to me, the transfer of 42 billion to the procurement service of the Department of Budget and Management without documentation is the most alarming item. It comprises the biggest chunk of the mismanaged 67 billion DOH COVID-19 funds. Ang PSDBM ang procurement entity ng DOH ngunit napag-alaman ng Senate Blue Ribbon Committee na binili rin pala ng DOH sa PSDBM ang mga kagamitan. Tila yata dumoble ang gastos ng DOH. Is it true that you purchased from PSDBM the face shields at 124 pesos on April 29, 2020? Good afternoon, Mr. Chairman, Your Honors. Yes, we confirm that we have procured face shield from the PSDBM. Just answer my question. When you move 42 billion
to PSDBM? Did you move it in order that they can purchase for you the medical supplies and equipment which are now classified as common use, or did you transfer the 42 billion so that PSDBM can build an inventory from where the public hospitals can get the supplies? Which one? The first one, Mr. Chairman, the procurement of these supplies as common use supplies and equipment on our behalf, Mr. Chairman. From PSDBM, which face shields were purchased from Blue Cross and was funded by the 42 billion which was transferred to by your authority, moved over to PSDBM. Ang lumalabas, binili ng DOH ang mismong face shields na nauna na nilang pinundaran sa PSDBM. Pero paano pumapasok dito ang Pharmaly? Ayon sa mga senador, tila hindi binusising mabuti ng PSDBM kung saan ang galing ang kumpanyang ito bago binigyan ng naglalakihang mga kontrata. Halimbawa, hindi pala lehitimo o walang nakatira o nag-o-opisina sa address na ipinarehistro nito. Hindi ba sa puntong yun, kaduda-duda na? Nakakuha ng 8.68 billion pesos na halaga ng mga kontrata ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation mula sa gobyerno, pinakamalaki sa lahat ng pandemic suppliers. Ngunit kapag tiningnan naman ang kwalifikasyon ng Pharmaly ay tila hindi talaga nito kayang pundaran ang mga kontratang nakuha. Setyembre 2019 lang inirehistro ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation sa Securities and Exchange Commission o SEC o SEC. Ibig sabihin, 7 buwan pa lang ang kumpanya ng pagkatiwalaan ito ng pamahalaan ng napakalaking halaga. Nagsimula ito sa kapital na 625,000 pesos lamang. Batay sa procurement law, hindi ito dapat nakakuha ng ganong kalaking kontrata. Isa sa hinihingi ng batas ay dating kontrata o puhunan na katumbas ng kalahati man lamang ng makukuhang bagong kontrata. Malayo sa kalahati o 4.34 bilyong piso ang paid capital ng Pharmaly. Napag-alaman ng mga investigador na ang mga direktor sa Pharmaly Biological Company Incorporated ay kabilang din sa mga incorporators ng Philippine Fulwin Group of Companies na pinangungunahan ni Michael Yang. Para sa mga hindi nakakaalam, si Michael Yang ay nagsilbing dating economic advisor to the President, subalit ngayon ay inaakusahang sangkot sa pangangalakal ng iligal na droga sa loob ng bansa. Ngunit sa kabila nito ay pinagkatiwalaan pa rin ng gobyerno ng napakalaking halagang Pharmaly. Marahil ay dahil hindi lang sila sanay sa mga papeles kung kaya nai-award sa kanilang mga kontrata. Gaya na lang ng 54 million para sa 2.4 million face masks. 220 million pesos para sa 4.5 million face masks pa rin. 507.3 million para sa 517,613 na PPE sets. 774.3 million para sa 17,000 RT-PCR test kits. 1 billion para sa 26,970 RT-PCR test kits pa rin. Pinupuntirya ng mga ibang tao ang vested interest ng mga negosyante dito dahil sa ugnayan ng PSDBM at Pharmaly dahil sa isa pang kilalang malapit sa gobyerno dati na si Lloyd Christopher Lao. Dito na bibili sa mga pangyayari. Noong August 2019 ay na-appoint si Lloyd Christopher Lao sa DBM mga 1 buwan bago magawa ang Pharmaly. Noong January 2020 naman ay naging pinuno ng PSDBM si Lao, nagsisimula na ang pandemya noon. Noong March 2020 ay nailipat na ang 42 billion pesos galing sa DOH papunta sa PSDBM na pinangungunahan nga ni Lloyd Christopher Lao. At saka naman nabigyan ng 8.6 billion pesos ang Pharmaly Pharmaceuticals Incorporated na kung aalalahanin natin ay undercapitalized at wala pang 1 taon, walang lehitimong office address at walang history ng pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Pero siguro naman ay hindi lang talaga mahusay o bihasa sa papeles at PR itong Pharmaly at marami na talaga silang pinagdaanan na. Ngunit bakit napag-alaman ng mga senador na may 3 bilyon na hindi mahanap na pinagkakagastusan ang Pharmaly? O edo naman tayo sa mga nabili na. Sa tingin ba ninyo ay ano ang papel ng IATF dito?
Sila ang mismong nag-require na magsuot ang lahat ng face shield sa pampublikong lugar. Pero wala namang problema sa dagdag proteksyon, hindi ba? Ngunit ayon sa pag-aaral sa University of Anglia ay hindi naman pala ganun ka-epektibo ang face shields na panlaban sa COVID-19. Ngunit nanindigan naman ang IATF dito. Better safe than sorry daw at added protection is a must. Pero sana nga naman ay dekalidad ang mga produktong pinamimigay at pinagagamit nila, no? Pakinggan po natin ito. Sinabi mo kanina na warehouse staff ka, pwede mo bang i-describe or pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung ginagawa mo bilang warehouse staff? Ano yung mga tungkulin mo? Bali po sa loob ng warehouse, ang pinapagawa po sa amin nila ma'am, ng mga ng Pharmady is yung product po nila na face shield. Then, yung face shield po na yun is dinideliver po sa warehouse. Then, ang ginagawa po namin is nire-repack po namin siya, tinatanggalan po namin siya ng mga certificate na expired. Then, papalitan po namin siya ng bagong certificate na nakalagay is present year from expired year na to 2020. Sa likod ng lahat ng ito ay sino ang dapat managot? At bakit pa natin ito hinahalukay? Hindi naman natin kontrolado kung ano talagang nangyayari sa panahon ng krisis. Hindi na rin naman natin maibabalik ang panahon at mga buhay na nawala noong COVID-19. Ngunit mahirap talikuran ang nakadidismayang katotohanan ng posibleng katiwaliang gaya ng gawing oportunidad ang isang krisis, medical man o pangkalusugan upang mapagkakitaan. Yan ay malinaw na pananamantala sa pagkakataon.